Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Subscriber since 2021. Isa ako, Papa Dudut, sa mga loyal listeners mo dito sa May Kawayan, Bulacan. Marami na akong napakinggang istorya sa inyong programa sa radyo at dito sa YouTube channel mo. At masasabi kong magaganda ito at nakaka-inspire. Kaya nga naisipan ko rin na i-share sa inyo ang aking totoong kwento ng buhay. Papa Dudut, ako si Maan, 24 years old na ngayon. At katulad ng sinabi ko ay matagal na akong nakatira dito sa May Kawayan. Ang kwentong isi-share ko sa inyo ay nangyari ilang taon nang nakakalipas. Dahil matagal nang namayapa noon ang nanay ko, kami na lang ni tatay ang magkasama. Papa's girl ako. Dahil siguro nasanay na akong kalaro siya simula noong nawala si nanay. Maayos naman ang buhay namin. Hindi mahirap, hindi rin mayaman at kahit mekaniko lang si tatay, ay nagawa niya akong mapagtapos ng elementary. Pero ang lahat ng kabaitan ni tatay sa akin ay napalitan ng galit at pagkadismaya. Dahil sa isang nakakagimbal na pangyayari sa kanyang bodega. Dahil nga sa mekaniko siya ay kailangan niya ng bodega para doon ilagay ang mga gamit niya sa kanyang trabaho. Minsan ako nakapasok doon noong grade 5 pa lamang ako. Pero naggalit sa akin ng todo si tatay. Kaya nangako na akong hindi pupunta doon. Samantala'y nagtataka ako noon kung bakit ayaw niyang magpapasok ng ibang tao doon sa bodega. Pati na rin ang pagpunta niya doon tuwing gabi na may dalang 2 kandila. Pati rin ang pagkamatay ni nanay ay sinekreto niya sa akin. Kaya hindi ako minsan natutuwa sa kanya. Sa kabilang banda, Papa Dudut, noong bata ako ay nagkaroon ako ng kaibigan, si Nicole. Wala akong masyadong alam sa kanya maliban sa madalas ko siyang makita sa bakuran namin. Hindi naman kasi gated ang bahay namin at saka may parte ng bakuran namin na dinadaanan ng kapitbahay namin na walang right of way. Kaya nasyum kong si Nicole ang nanggaling sa kapitbahay namin yon. Pero madalas magpakita sa akin ang kaibigan ko sa gilid ng bodega kaya hindi ko na kailangang mangapit bahay para makipaglaro sa kanya. Oy friend, tawag sa akin ni Nicole isang madilim na hapon. Madilim ang kalangitan noon at nagbabadyang umulan ng pagkalakas-lakas. Samantala hindi naman ako makapaniwala na muling nagpakita sa akin ang kaibigan ko. Bigla-bigla kasi itong lilitaw at nawawala. Nicole? Ikaw ba yan? Tanong ko sa kanya. Oo maanak ko to. Pasensya ka na kung basta-basta na lang akong nawawala ha. Sabi niya sa akin. Referring doon sa huli naming paglalaro kung saan ay bigla na lang siyang nawala sa paningin ko sa kalagitnaan ng paglalaro namin. Ano ka ba, ayos lang yun? Uy, tara sa bahay namin. Sasabihin ko kay tatay na nandito ka na, suhestyon ko. Wag. Nagulat naman ako sa sinabi niya at naging reaksyon niya. Mukha talaga siyang ibang-iba na parabang takot siyang makita ang tatay ko. Pwede mo naman sabihin sa akin kung ayaw mo pero wag ka namang sumigaw, ang sabi ko na lang sa kanya. Pasensya ka na ha, sabi niya sa akin. Mamayang kaunti ay may naalala siya.
Nagsama nga pala ako ng bagong kaibigan. Siya si Alvin, ang sabi ni Nicole. Hi Alvin, bati ko sa batang lalaking biglang lumitaw sa likuran ko. Kung hindi pa ako nito kinalabit sa likod ay hindi ko malalaman kung nasaan siya. Medyo natakot din ako sa mukha niya. Bata pa lang siya, siguro yung mga 5 years old pa lamang. Maputla ito at parang medyo nangingitim din ang mga mata niya. Mga daliri at iba pang parteng katawan at isa pa ay napakasama ng tingin sa akin ng bata. Nakaramdam ako ng kilabot sa batang lalaki. Alvin, okay ka lang ba? Parang ang sama ng tingin mo sa akin. May nagawa ba akong masama? Diretsyong tanong ko sa kanya. Oo Maan, napakasama. Akala ko papadudot ay hindi totoo ang nakita ko. Pero totoo. Nagsalita siya at nakakatakot talaga ang boses niya. Parang hindi siya tao. At sa sobrang gulat ko ay tumakbo ako papalayo sa kanila. Sobra kasi talagang nabigla ako. Pagtingin ko sa likod ko ay bigla na lamang nandun si Nicole na kanina'y nandun lang sa malayo. Sa kabilang banda ay naglaho na parang bula si Alvin. Nicole? Anong ginagawa mo dyan? Kanina nandun ka lang, di ba? Nagulat kong sabi sa kanya. Sumabay na kasi akong tumakbo sa'yo. Katwiran niya sa akin. Hindi naman ako maniwala sa sinabi niya. Imposible yan. Wala akong kasabay kanina. Alam ko yun kahit takot na takot ako. Giit ko naman. Sa iba kasi ako dumaan. Sagot niya sa akin. Kasama mo ba yung bata? Tanong ko sa kanya. Hindi ko na kasi nakikita si Alvin pero ewan ko ba. Ramdam ko pa rin ang presensya niya sa paligid na para bang nagmamasid lamang siya sa malayo. Si Alvin, umuwi na siya at ako rin ay uuwi na ako. Baka hinahanap na rin ako. Bukas na lang Maan, ang sabi ni Nicole sa akin. At dahil medyo takot pa rin ako at pagod na pagod sa kakatakbo ay hindi ko na siya nasabihan ng ingat. Samantala papadudot, gabi na noon, mga 10 PM na siguro, biglang nabulabog ang tulog ko nang may narinig akong parang kanta. Kanta na ang sarap sa tenga pero nang pinakinggan ko ng maayos ay nagmumula yun doon sa bodega ni tatay. Kaya kahit medyo nahihilo pa ako dahil bagong gising pa lamang, ay pinilit ko pa rin pumunta sa bodega. Nasa pinto pa lamang ako, papasok na may naramdaman akong kung ano. Para bang isang espesyal na lugar yon dahil kahit pilitin kong pumasok, ay parang may pumipigil sa akin. Mamayang kaunti may narinig akong parang pinto na nagsarado at ayon si tatay iba ang suot niya. Parang hindi talaga normal na damit yon. Medyo kinabahan na rin ako kaya umatras na lamang ako at umalis pabalik sa kwarto ko. Eksaktong 8:37 AM ako nagising at nagulat ako nang nasa harapan ko si Nicole at umiiyak siya. O Nicole, paano ka nakapasok dito? At bakit ka umiiyak? Nagtataka akong nagtanong sa aking kaibigan. Hindi na mahalaga yon, ang mahalaga ay malaman mo na may tinatago sa iyong sikreto ang tatay mo. Isang napakasamang sikreto at ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Tulungan mo kaming dalawa ni Alvin. Tulungan mo ang mga kapatid mo. Sabi niya sa akin. Natulala lamang ako noon dahil hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ano bang sinasabi mo, Nicole? Maya-maya ay tanong ko sa kanya dahil hindi na kaya ng utak ko na i-comprehend ang kanyang mga sinasabi. Pero bago pa makapagsalita si Nicole ay biglang pumasok si tatay at may dala itong gatas. O anak, gising ka na pala. Ito, pinagtimpla kita ng gatas. Ang wika ni Papa sa akin. Pagbalik ko naman ang tingin sa kaibigan ko ay bigla itong naglaho na parang bula. Nasaan si Nicole? Tanong ko sa aking ama. Sinong Nicole? Tanong ni Papa sa akin. Hindi siya nagulat nang marinig niya ang pangalan pero nabakas ko sa kanyang mukha ang takot. Nandito lang siya kanina, kausap ko. Ang sabi ko pa noon sa kanya. Lumapit naman sa akin si tatay at seryosong kinausap niya ako. Kung sino man yung batang yon,
Huwag na huwag ka nang makikinig sa kanya. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi niya sa'yo. Utos niya sa akin. Bakit tay? May tinatago ba kayong sikreto sa akin ha? Ano, sagutin ninyo ako. Nung mga sandaling yun ay nagtaas ako ng boses sa kanya. Na siya namang kinagalit ni Papa sa akin. Hindi ako makakapayag na isang katulad mo lang ang makakasira sa ilang taon ko ng pinagplanuhan. Hindi na ito papalpak, wika niya. Nakakatakot ang boses niya na para bang pinoposes siya ng ibang katauhan. Hindi nagtagal ay nagmamadali siyang umalis sa kwarto ko at nilakang pinto. Agad naman ako nagulat sa ikinilos ng aking ama at dali-dali kong pinuntahan ang pinto ngunit hindi ko na ito mabuksan pa. Tay, ano ba? Buksan niyo na tong pinto. Buksan niyo to. Pagmamakaawa ko sa aking ama. Pero sa huli hindi niya ako pinakinggan. Tutulungan kita. Mamaya'y bigla ko narinig ang boses ni Nicole. Paglingon ko'y nakita ko siyang nakatayo sa bandang bintana. Nicole, kanina lang ay wala ka. Ano ka ba talaga ha? Tanong ko sa kanya. Nang mga sandaling yun ay bigla akong kinabahan na sa kanya. Kapatid mo ako Maan, ate mo ako at si Alvin naman ang kaibigan ko dati. Pag-amin ni Nicole sa akin. Nagulat naman ako sa aking mga narinig. Naguguluhan ako na ibulalas ko sa kanya. Bata pa lang tayo. Ako na ang nag-aalaga sa iyo kapag wala si nanay at si tatay. Maliit ka pa noon, umuwi si tatay na lasing na lasing. Tinanong siya ni nanay kung bakit siya naglasing. At pagkatapos noon ay nag-away na sila ni nanay. Tulog ka na noon habang ako ay iyak ako ng iyak dahil sa pag-aaway nila. Hanggang sa hindi sinasadyang pangyayari na itulak ni tatay si nanay sa may pader at nabagok ang ulo nito. Pinilit pa rin lumaban ni nanay pero kumuha si tatay ng matulis na bagay mula sa bodega niya at sinaksak niya yon sa tiyan ni nanay. Duguan na si nanay noon at hindi ko talaga kayang titigan siya. At dahil sa duyang ka natutulog, binuhat kita dito sa kwarto mo. Nilako ang pinto dahil natakot ako na baka gawin din sa atin yun ni tatay. Sinilip ko sila sa bintana at nakita ko si tatay na buhat-buhat ang katawan ni nanay at dinala niya yon sa bodega niya. At halos mabaliw siya noon. Nagnanakaw na lang ako ng mga pagkain para may makain tayo dahil wala nang pakialam si tatay sa atin. Hanggang sa nakilala ko si Alvin. Mayaman sila at nakatira noon sa katabing bahay natin na may malaking bakod. Tinutulungan niya akong humanap ng makakain nating dalawa. Pero isang gabi nakita kami ni tatay sa kwarto dahil nakalimutan ni Alvin ilak ang pinto. Pinatay niya kami Maan. Kaming dalawa lang ni Alvin. Iyon ang buong kwento ni Nicole sa akin. Gulat na gulat naman ako sa mga narinig kong yon. Dagdag pa ng kaibigan ko na ilang taon ding naging missing si Alvin hanggang sa nagpasya na lamang ang mga magulang nito na umalis na lamang at ibenta ang kanilang property. Sa kabilang banda isang realization ang pumasok sa akin pagkatapos ng mahabang kwentong yon ni Nicole. Ano? Ang ibig sabihin ang kaibigan ko ay isang multo? Ang sabi ko sa kanya. Oo Maan, multo ako at hindi kami matatahimik hanggang hindi namin nakakamit ang hustisya. Ang sabi ni Nicole sa akin na isa ko palang kapatid. Pero bakit hindi na lang kayo ang gumawa? Hindi ko kaya, natatakot ako. Isa lang akong multo Maan. Meron akong hindi kayang gawin na kaya mong gawin. Pakiusap Maan, tulungan mo kami. Kaya kitang dalhin sa bodega ni tatay at kailangan mong ilibing ng maayos ang mga katawan namin. Sa ganung paraan ay pwede ka na naming matulungan kahit mga multo kami. Pakiusap Maan, gawin mo lahat ng makakaya mo. Ang wika niya sa akin. Pinapangako ko ate, ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako at naramdaman ko ang lamig sa aking balat. Pero sa isang iglap ay nagulat na lamang ako nang ma-realize kong nasa loob na kami ng bodega. At kung titingnan mo ang bodega ay parang normal lamang itong tambakan ng mga kagamitan ng isang mekaniko pero kapag sinilip mo sa dulo ay may makikita kang isang pintuan.
Bilisan mo bago pa dumating ang tatay mo, natatarantang wika ni Nicole sa akin. Agad naman akong pumunta doon sa nakita kong pinto. Pero bago ko pa yon mabuksan ay namutla ako nang biglang pumasok si Papa sa loob ng bodega. May hawak-hawak itong matulis na bagay na parang sibat. "Kumusta maan?" ang wika ni Papa sa akin. "Tay?" nasabi ko lang dahil sobrang kinilabutan ako sa kanyang boses. Para ba siyang sinasapian ng kung ano? Basta parang hindi talaga siya ang ama ko. "Sa tingin mo ay papayagan kitang malaman ang sekreto ko? Umalis ka na. Kung hindi ay papatayin din kita tulad ng ginawa ko sa nanay at kapatid mo." Pagbabanta pa niya sa akin. Nanlumo naman ako sa aking mga narinig, pero sa kagustuhan kong matuklasan ang lihim ng bodega ni Papa, nagtapang-tapangan ako. "Eh di patayin ninyo ako. Hindi ako natatakot sa inyo. Napakasama ninyong ama. Mamamatay tao ka." Galit na wika ko sa kanya. Tumakbo ako papunta sa may pinto at pumasok doon. Makaluma na ang pintong yon at walang lock. Kaya hinarangan ko na lamang ng isang katamtamang laki ng aparador at hinanap ko na kaagad kung saan nakatago ang mga bangkay ni nanay, ate Nicole at ng kaibigan niyang si Alvin. Mamayang kaunti ay naramdaman ko na pinipilit ni tatay na buksan ang pinto. Kaya binilisan ko na lamang ang paghahanap at sa wakas may nakita akong nakataklob na isang malaking tela. At pagbuklat ko ay 3 mummified na bangkay ang nakita ko at napakabaho ng amoy noon. Tanda ng matagal na talaga itong tinatago. Dahil nasa isang hukay na sila, madali ko nang nalagyan ng lupa na nakatambak sa mga gilid na bahagi ng kwartong yon. Pagkatapos kong tabunan ng lupa ang mga katawan nila, ay nagdasal ako na sana'y mapayapa na ang kaluluwa nilang 3. Tapos ay nagtanggal ako ng ipit sa buhok ko, nahugis bulaklak at nilagay ko sa ibabaw ng hukay. Sakto namang nabuksan ni tatay ang pinto. "Ayos! Sa ngayon ay isasama na rin kita sa mga pinatay ko," ang sabi ng ama kong tinakasan na ng katinuan sa sarili. "Kaya niyo yung gawin sa akin na sarili ninyong anak?" tanong ko sa kanya. "Sa tingin mo, hindi ko kaya? Naging mabait lang ako sa iyo dahil ayokong may makaalam ng sikreto ko. Kaya oo ang sagot ko. Kaya kitang patayin," ang sabi ni Papa na siyang nagpalumo sa aking puso. "Napakasama mo," sigaw ko sa kanya habang napupuno na ng galit noon ang aking puso. "Alam ko na yon, matagal na," sarkastiko niyang sabi sa akin. "Papa Dudut, sasaksakin na niya sana ako ng matulis na bagay nang biglang nagpakita ang 3 multo. Sina nanay, si ate at ang batang si Alvin. Itinulak nila si Papa at kinuha ko naman ang matulis na bagay na hawak niya at sinaksak ko sa likuran niya. Hindi ko gustong pumatay. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Unti-unting nawala ng buhay si Papa at pagkatapos noon ay napaiyak na ako. Samantala ay lumapit naman sa akin sina mama, ate at ang batang lalaki. "Huwag kang mag-alala anak. Magiging maayos ang lahat." Tila paniniguro ni mama sa akin. "Miss na miss ko na kayo nanay," ang sabi ko habang umiiyak. "Ako rin, magpakabait ka ha," bilin pa niya sa akin. "Maraming salamat maan dahil sa iyo matatahimik na kami," ang wika naman ni ate Nicole. Tumango lamang ang batang lalaking si Alvin at ngumiti na rin ito sa akin. "Mamimiss ko kayong lahat," ang sabi ko habang may bigla na lamang may malakas na ilaw na tumama sa kanila at nawala na silang 3. Sa kabilang banda pagkatapos noon ay agad ako nagtungo sa pulisya para sumuko at para na rin isumbong ang krimeng ginawa ng aking ama. Agad naman akong naabswelto dahil self-defense lang naman ang mga nangyari. Samantala agad namang kinontak ng pulisya ang pamilya ni Alvin para ipalam na nakita na ang bangkay ng kanilang kapamilya. Sa loob ng mahabang panahon ay case closed na rin ang misteryosong pagkawala ng batang si Alvin. Lumipas ang ilang taon ay pinagiba ko ng bodega ni tatay at ginawa ko na lamang itong libingan ni na mama at ate Nicole. Sa ngayon ay namumuhay na ako ng normal dito sa May Kawayan, Bulacan, kasama ang mga bago kong magulang na inampun ako.
Pero kahit malayo na ako sa kanila ay hindi ko pa rin makakalimutang dalawin sila kung saan sila nakalibing na dating isang bodega. Papa Dudut, sana'y mapili nyo itong basahin at i-upload sa inyong YouTube channel. Abangan ko po ito and thank you in advance. Muli hanggang dito na lamang and God bless Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Maan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.